Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Horel Hodires, shoutout kay Benji Raffles. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Aaron. Si Ye Gotcheng ay malamig na tumingin kay Aaron, at ang kanyang mga ngipin ay nangangati. Tingnan mo, hindi ba iyan ang pinuno ni Zhou Kaishan, ang pinuno ng Flint City? Hindi naman talaga pinatay ng lalaking ito ang buong Flint City, di ba? One man slaughters one city. This guy is really a mysterious person I admire. Kung hindi pa naging immortal ang pamilya ko for generations, I would really like to mix with this guy. When it's too late to kill alone, Wanbo will gather his katawan at kunin mo ito. Panipi, ang taong ito ay talagang kakilakilabot na lungsod ng Nooda ay naging isang purgatorio ng tao pumatay ng mga tao na parang mga demonyo. Sa likod niya, nagbulungan ang mga alagad. Malamig ang mukha ni Aotian, at mas nakamamatay ang puso niya. Ngunit ngayon, malaki na ang impluwensya ng Aaron. Kung magtatagal, hindi ba talaga siya ang magiging ikatlong pinakamalaking puwersa? Isang hakbang pasulong, sinabi ni Aotian na may malamig na ngiti, hindi ko akalain na noong nakasuot ka ng maskara ay magiging aso ko sa Kishan Hall, ang aktwal mong pagkakakilanlan ay ang manugang na tumulong sa pamilya. Ito ay kawili-wili at kawili-wili, gayunpaman, sa harap ni Aotian, kung ikaw ay isang misteryosong tao o Aaron, ikaw ay mamamatay lamang. Mukhang malamig si Aaron, naglakas loob kang agawin ang aking asawa at anak. Sa tingin mo ba ay aalis ka rito ng buhay? Hubris, binata, napakayabang mo, biglang galit na sabi ni Aotian, bilang pinuno ng angkan ng walang hanggang si area, walang sino man ang nangahas na maging walang ingat sa harap niya, kasama na ang pinuno ng angkan sa tuktok ng asol na bundok. Ngunit ang Aaron ay nangahas na magbanta ng kamatayan ng direkta sa kanyang harapan. Hindi mo nakikita kung ano ang iyong pinagdadaanan ngayon. Mayroong halos 100,000 katao sa ating 3 kalyadong puwersa. Kabilang sa mga ito, mayroong ilang mahuhusay na general sa ating walang hanggang dagat na lugar. Papatayin kita minsan sa araw na iyon, at gagawin ko, patayin na naman kita ngayon. Tama, Aaron. Napakayabang mo, papatayin kita ngayon para isakripisyo ang bandila ng ating gamot na God Pavilion. Malamig ding tuwang-tuwa si Wang Wanzi. Malamig na ngumiti si Han Sanchen at tumangala. Ang lungsod ay puno ng mga tao. Naiintindihan ni Han Sanchen na sa pagkakataong ito ay naniniwala siya sa maling tao, at ang resulta ay maaaring napakaseryoso. Kahit na sa isang tiyak na lawak, ito ay mas seryoso kaysa sa iniisip ko, dahil mayroong Futian sa mga hukbong ito. Nang makita ni Futian ang mga mata ni Aaron na dumilat sa kanya, ang kanyang mga mata ay hindi namamalayan na nagtago. Bago siya dumating, nag-isip siya ng 10,000 matatapang na salita at pinagalitan ang 1,000 salita ni Aaron. Sa oras na ito, lahat sila ay ibinalik sa kanyang tiyan at hindi nang ahas na umutot. Siya ay natatakot na matarget ng Aaron, at pagkatapos ay magkakaroon siya ng malas. Aaron malumanay ngumiti, nodded, napakabuti, lahat ay dumating. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang katawan ni Aaron ay kumislap at direktang naging isang ilusyon. Sa sumunod na segundo, diretso siyang bumagsak sa karamihan. Ito pagpatay, Aaron buong mga tao tulad ng isang bomba sa lawa,
mula sa pinakamalapit na gamot Diyos Pavilion hukbo ay medyo malinis at maayos kampo agad sumabog, para sa isang oras, ang mga tao ay nakabaligtad, kaguluhan. Nag-igting ang mga ngipin ni Wang Huan. Mayroong mga tao sa lahat ng panig ng tatlong magkakatulad na puwersa. Ano ang ibig mong sabihin kung hindi mo muna aatakehin ang gamot ni Laozi na God Pavilion? Sa tingin ko ang mga disipulo ng Yao Shen Pavilion ay madaling aibuli, tama ba? Boom, boom, boom. Kahit na walang masyadong tao sa Yao Shen Pavilion at yung Shengxi area na lumalahok sa digmaan, bawat isa sa kanila ay iba't ibang pinuno, pagod pa rin silang harapin ang mga nangungunang abnormal na tao gaya ng Aaron. Isang elepante ang biglang pumasok sa langgam, kolonya, na maaaring ang sitwasyon sa hukbo ng Yao Shen Pavilion sa oras na ito. Sa ilang sandali, nagkaroon ng mga pagsabog, apoy, hiyawan, pagpatay at iyakan. Diyos ko! Tumingin si Fu Tian sa Yao Shen Pavilion mula sa malayo at nakita niya na maraming elite na disipulo ng Yao Shen Pavilion ang nahuhulog na parang mga saplang na pinutol ng kutsilyo. Hindi niya napigil ang mapalunok. Ito ba talaga ang lakas nitong earth waste? Bang bang! Nagpatuloy ang tunog ng pagsabog. Sumugod ang Aaron na may sukat na kasing laki niyan. Sa loob lamang ng ilang segundo, nakapatay siya ng isang malaking tuldok na may diameter na mahigit 10 metro. Sa mga tuldok, may lamang bangkay at walang buhay. Takot, mapagmataas. Sa sandaling maalis ang dagwang mga mata ni Aaron, libu-libong tao sa paligid niya ang umatras, at walang nang ahas na sumulong. Dumudugo ang Gilajed sa panahon. Hayaan mong tumahimik ang kanta. Sa sandaling ipinikit ni Wang Huanji ang kanyang mga mata, hindi siya nakaimik. Panginoon, ang tuyo mo na iha, nagmamadaling sabi nito. Kailan ba? Masisiraan na ako ng mukha. Huwag mong pag-usapan ang pagiging anak, kahit nanay ako. Sa harap ng napakaraming tao, minsan na siyang nawalan ng mukha. Kung mawalan na naman siya ng mukha sa pagkakataong ito, paano niya haharapin ang mundo? Isa pa, nandito pa rin si Aotian. Paano siya mag-aasal ng ganito sa harap ni Aotian? Oo, nagretiro ang mga nasasakupan. Sa oras na ito, ang Aaron, tulad ng kanyang bagong palayaw na Magic 2, ay hamarang sa paraan ng pagpatay sa mga tao at Diyos, at tumangala sa mundo. Ang bilog na mahigit 10 metro ay mahigit 50 metro na ngayon. Ang mga nasa harap na grupo ng mga disipulo ng Yao Shen Pavilion ay natatakot at malambot ang kanilang mga binti. Bagamat maingat silang pinili, iba sila sa mga tao sa ibang lugar. Natutunan lang nila ang kapangyarihan ni Aaron, ngunit ngayon ay muli nila siyang nakilala. Natural, nanginginig ang kanilang mga puso at ang kanilang atay ay nanginginig. Malamig ang mukha ni Aaron, at walang kahit katiting na emosyon ang kanyang mga mata. Kahit na kinubkob ng 3 sandatahang lakas, hindi lamang siya nagkaroon ng kahit katiting na takot, ngunit natutuwa siyang naayos ito. Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, ang mga taong dumukot kina Ivory at Han Nayan ay dapat na Yao Shen Pavilion at yung Shengxi area, at ang pagsuporta sa pamilya ay maaaring may kinalaman din sa kanila. Mas magandang hanapin sila ng mga pamilyang probinsyano. Isipin dito, Aaron biglang straightforward. Parang isang grupo ng mga tupa ang nakatingin sa tigre. Bagamat marami sila, nang gumalaw ang tigre ay agad na nagsisigawan at nagtakbuhan ang grupo ng mga tao. 10,000 sundalo, hindi marangal, ngunit nakakatawang mga eksena, few bang. Biglang, sa oras na ito, isang pulang tassel spear ang biglang pumasok sa paanan ng Around. Pagkatapos, isang babaeng nakaberde ang tumayo sa harap ng Aaron, my God, Kujing, Zitong Ferry sa Yao Shen Pavilion. Nang marinig ang bulalas ng karamihan, ang mga mag-aaral ng Aaron ay lumiit. Bagaman ito ay isang kabataang babae lamang ang nasa harapan niya, ang pakiramdam ng pang-aapi na dinala sa Aaron ay hindi gaanong mas malakas kaysa sa karamihan ng kanyang mga kaaway. Kahit na, ang kanyang pakiramdam ng pang-aapi, si Aaron nakita lamang sa isang tao luruaksan, ang baril ng Diyos Jade kamay sa hangin ng isang mahigpit na pagkakahawak, mahabang baril likod, katawan biglang gumalaw, tuwid na saksak Aaron, brush Aaron isang gilid ng katawan, ang pisngi ay hindi mula sa ilang bahagyang cool, sa pamamagitan ng
Pagpunas ng kamay, sa hindi inaasahang pagkakataon ay isang patak ng dugo ang bumababa, Aaron's blood, pero walang senyales ng kaagnasan ng ulo ng baril ay hindi apektado ng Aaron poison blood, imposible. Natigilan si Aaron. Sa ilang lawak, ang kanyang makamandag na dugo ay dapat na lubhang nakakalason at nakakasira ng lahat, maging ang bakal ng bilangguan upang makatulong sa pamilya. Pero sa harap ng mahabang baril ng babaeng ito, hindi naman apektado ang ulo ng baril. Samantalahin ng Aaron Lengshen, kudyeng paaberdeng ilaw, mahabang baril to withhold, lead. Phew, phew, phew. Hindi mabilang na liwanag at anino mabaliw-ulos sa Aaron, walang laman ay tunay, real ay walang laman, Aaron lamang pakiramdam sa harap ng Buddha sa araw, halos sa pamamagitan ng kanyang baril anino ganap na nasilaw. Ilang round pa lang, ilang beses na niyang sinaksak si Aaron, at basag na ang damit niya. Gayunpaman, hindi ito isang malaking problema para sa Aaron, na may walang kamatayang Zuan armor at gintong katawan. Sa kabaligtaran, dahil nagsimula siyang maging pamilyar sa kanya, ang Aaron ay masigasig din na maunawaan ang kanyang kahinaan. Bagamat mabilis ang kanyang baril, halatang dapat na mabilis at nangingibabaw ang baril. At ang katawan ng mga babae, laging mahirap magsabi ng mapang-akit na salita. Sakupin ng isang puwang, ang Aaron ay direktang hindi umiwas. Bang! Lumiko at direktang pindutin si Kujing. Poof! Halos sabay-sabay na sinaksak lang ng mahabang baril ang China at South Korea ng Aaron sa balikat. Halos sabay na nagulat ang isang lalaki at isang babae. Aaron ay shocked, ang kanyang kamay sa nakaraan, ngunit parang sa bakal na plato, kahit na ang kanyang palad ay shocked sa ilang mga sakit. Nagulat si Kujing na bagamat natusok ng baril ang dibdib ni Aaron, napakahirap kaya napakaswerte niya na dahan-daang umagos ang isang subo ng dugo mula sa kanyang lalamunan. Boom! 2 tao ang bawat withdraw, Aaron hinawakan ang kanyang dibdib, dugo DC, at Kujing retreat pa, pinilit upang matiis ang dugo sa bibig ay hindi rin maaaring makatulong sa pag-agos mula sa bibig. Aaron sa oras na ito ay mas nagulat nang makitang ang ulo ng kanyang baril ay wala pa ring pinsala. Ngunit sa susunod na segundo, pinawi ng kanyang paglipat ang mga pagdududa ni Aaron. Biglang nawala ang baril, naging streamer at lumiit sa katawan niya. Jiushan Xuanti. Sa loob, bulalas ni Xiaobei sa gulat. Ano yon? Sumimangot si Aaron. Noong sinaunang panahon, ang mga tao ay maaaring maging mga Diyos sa laman. Sila ang mga espirito ng lahat ng bagay. Bagaman ang mga tao ay hindi kasing husay ng mga demonyo at hayop, sila ang naging pinakaangkop na lahi upang linangin ang mga immortal at maging mga Diyos dahil sa kanilang pangangatawan, mga tao. Ang 8 celestial na katawan ay ang pinakamalakas sa mundo. Ito ay tinatawag na siyam na langit na katawan ng Zuan dahil ito ay kasing lakas at matalim ng madilim na yelo, malamig na sabi ni Little White. Sa dati kong buhay, nakipag-away ako sa isa sa 8 celestial bodies. Masasabi ko lang na napakalakas nito. Mag-ingat ka, sinabi ni Xiaobei. Tumanggaw si Han Sanchen. Hindi katakataka na nakuha pa ng babae ang isang palad niya, at pinasakit pa ang mga palad niya. Bukod dito, maaari niyang direktang tusukin ang depensa ng walang kamatayang itim na baluti sa isang putok, at hindi siya aatakehin ng makamandag na dugo kahit na siya ay nasugatan. Ito ay naging parehong bagay. Labanan mo ulit. Gamit ang isang soft drink, sumugod muli ang Aaron. Han 3,000 matuto ng isang aralin, pangupala call out, sayaw sa mga kamay ng bukas at malaki. Ang sikreto ng paraan ng katawan ni Kujing ay ang mahahabang baril ay madalas na lumilitaw, tulad ng malamig at nalilitong mga punto. Boom! 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 Mountain array, ang lupa ay mahinang pagsabog, kahit na ang langit ay din ng 2 tao mabangis labanan at pagsabog ng liwanag at madilim. Pagkatapos ni Luruaxen, isa pang babae na talagang nakikipagkompetensya sa Aaron. Gayunpaman, hindi tulad ni Luruaxen, si Luruaxen ay lubos na umaasa sa kanyang sariling paglilinang at mga lihim na kasanayan. Sa ilang lawak, ang babaeng nasa harap niya ay katulad ng Aaron na umaasa siya sa kanyang katawan. Gayunpaman, paano matatakot ang Aaron sa mga eksperto na may katulad na katangian sa kanyang sarili? Biglang ngumiti ang gilid ng bibig niya. Bigla siyang umatras sa pag-atake at umiwas. Nang samantalahin niya ang pagkakataon, bigla niya itong sinugod gamit ang palakol na pango. Hindi ba si Aaron ay isang pervert sa pamamagitan ng kanyang sariling katawan?
Akala niya magagawa niya ito. Sa oras na ito, tingnan ang Han 3,000 na halatang nahulog sa hangin, Chen malaking Commander Desdain sa gilid ng Wang mabagal ng ngiti. Si Jiushan Xuanti ay isa sa 8 pinakaunang celestial na katawan. Pagkatapos ng mga dekada ng paglilinang ng aking Panginoon, hindi ba ito may kukumpara ng mga ordinaryong tao? Gaano man kahirap ang kanyang Aeron na katawan, mas mahirap ba ito kaysa kay Jiushan Xuanti? Nakangiting sabi ng mga pinagkakatiwalaan ni Wang Janzi. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Wang Janzi sa oras na ito. Ang kabangisan ni Kujing ay nakatulong sa kanya upang mabawi ang ilang mukha, na hindi nawalan ng kabuluhan para sa kanyang likas na katawan at sa kanyang paglilinang ng lahat ng uri ng mga panggamot na materyales. Gayunpaman, malinaw na binaliwala ng mga taong ito ang katotohanan na ang katawan ni Aeron ay hindi ang unang 8 celestial na katawan, ngunit ang katawan ni Aeron ay malayo sa kasing simple ng iniisip nila. Ang hirap lang ilarawan ng katawan. Ano pa, kahit Aeron lang talaga ang iniisip nila, ano? Maihahambing ba ang enerhiya ni Kujing sa Aeron? Paano magagawa ni Aeron, na kayang pumatay sa lahat ng hukbo, nang walang malaking enerhiya? Wala na. Pagod. Sige, magpahinga ka na at panoorin mo akong mag-perform. Aeron gently smiled. The next second, biglang nawala ang katawan. Biglang nanlamig si Kujing sa kanyang puso, at bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.